Humanitarian considerations, inhumane treatment kay former President Rodrigo Duterte. Bartolina daw ang selda ni Digong. Ilan lang yan sa mga hinaing at pakikausap ng ating mga senador para bigyan ng house arrest si former President Rodrigo Duterte dito sa ating bansa. Part 2 po ng video natin kahapon nung binasa natin yung mga komento ng mga senador na sang-ayon sa pagbibigay ng house arrest kay former President Rodrigo Duterte. Inhumane treatment nga ba ang natatanggap ni former President sa The Hague? At mukhang Bartolina nga ba talaga ang kanyang kinasasadlakan? Basahin ko po itong article ni Juan Luna Vlog. Duterte's detention, mala 5-star hotel. Oo nga, natandaan ko yung sinabi ni former President Rodrigo Duterte na parang hotel ang mga selda sa ICC. Ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi. Yes! Ganyan. Oo. Sinabi naman niya na haharapin ko ito. And I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. So, mala 5-star hotel nga ba ang kanyang detention cell? So they say Rodrigo Duterte is being kept in inhumane conditions at the ICC in The Hague. Let us check the facts. Yung kanyang kwarto, private, 24/7 na may aircon. Duterte doesn't share a filthy, overcrowded cell. He has his own private room with bed, desk, toilet, and shower, all with proper ventilation and climate control. More like a serviced room than a prison. 24/7 medical care. Round-the-clock doctors and nurses are on duty. If he needs advanced treatment, he is sent to a modern Dutch hospital. He is guaranteed better health care than most Filipinos ever saw during his presidency. Nutritious meals, balanced, healthy meals are served daily. Religious, cultural, or medical diets are respected. If he is picky, he can even cook his own food in the unit kitchen or order ingredients from the shop. Oy, meron pang gym and fitness trainer. Yes, even in detention, he has access to a gym, exercise equipment, and a physical education instructor. While ordinary prisoners back home fight for space to breathe, Duterte enjoys his wellness routine. Ito maganda, free plane ticket for family visits. Through the ICC's Trust Fund for Family Visits, if his family cannot afford to visit, the ICC literally pays for airfare, accommodation, and meals so his relatives can see him in The Hague. That is not inhumane. That is privilege. Pero in-afford kaya ng mga Duterte itong privilege na to? Libreng pamasahe at plane ticket pag bibisita sila? Eh sa dami ng miyembro ng pamilya niyang madalas dumadalaw kay Duterte, malamang sariling pera naman nila Sara Duterte. Dahil may pera po ang pamilyang Duterte. At kung seguridad din lang ang pag-uusapan, maximum security po sa ICC. Protected 24/7 by Dutch custodial staff, cameras, and international observers like the Red Cross. He is safer inside detention than ordinary Filipinos are in their own homes. So paano ito tatawagin inhumane? By Philippine standards, Duterte's detention looks more like a 5-star wellness resort than a jail. Private room, air conditioning, doctors on call, nutritious food, gym, and even free family travel. So, paano nyo tatawagin inhumane yun? Eh, yung mga preso ba natin dito sa Pilipinas, nakakaranas ng inhumane treatment tulad nung kay Rodrigo Duterte? So, the real inhumanity, thousands of poor Filipinos who never got a trial, never got a doctor, never got a last meal,
because Duterte's drug war ended their lives in the streets. Pero syempre, itong mga senador natin, ilalarawan nila na talagang kaawa-awa ang kondisyon ni Rodrigo Duterte sa dahig. So kung ang pag-uusapan ay yung selda o yung Bartolina ni Rodrigo Duterte, ay napakalayo po sa sinasabing Bartolina ni Senator Robin Padilla. Tungkol naman sa sinasabing edad, at the age of 80, hirap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaawa-awa ang kanyang sitwasyon ayon pa sa mga senador natin. Pero bakit kaya doon sa mga kaawa-awang mga senior citizens na nasa Pilipinas at nakadetine at yung iba hindi pa convicted, naghihintay pa ng desisyon ng korte? Bakit walang pumapalag na senador? Ayon po sa datos, mahigit 3,000 senior citizens na 65 years old pataas ang nabubulok sa ating mga kulungan, pero tahimik ang Senado. Ang bilis lang pala nila maawa kung kaalyado ang ikukulong. Biglang may humanitarian grounds. Pero yung libo-libong senior citizens na nabubulok sa kulungan natin, hindi uso yung humanitarian grounds. Pero dahil sa edad ni former President Rodrigo Duterte na 80 anyos na, dapat ibigay na sa kanya lahat ng konsiderasyon ayon po sa ating mga senador. Pero natatandaan niyo po ba si Elmer Cordero? Noong 2020, panahon ni Rodrigo Duterte, si Elmer Cordero, 72 years old, at may iniindang hernia, ay ikinulong matapos sumama sa 6 na jeepney drivers na nagprotesta sa Caloocan para payagan silang makapamasada muli sa gitna ng lockdown. Sa halip na kaunting konsiderasyon, hindi siya pinalaya dahil may pending estafa case kaugnay ng hindi nabayarang upa. Kahit isa pang kaso laban sa kanya ay na-dismiss na noon pa. Habang nakikipaglaban lang siya para mabuhay at maitaguyod ang pamilya, ang sagot ng palasyo, ito panahon ni Duterte charges must be faced regardless of age. Walang awa, walang tinatawag na humanitarian grounds, kahit alam nilang marupok na ang kanyang katawan at payak lang ang dahilan ng kanyang pakikibaka. Ay oo nga naman kasi, bakit nyo papalayain? Meron naman palang pending estafa case dahil merong hindi nabayarang upa. Tapos sumama pa sa pamamasada. Ang bigat-bigat naman pala ng kasalanan nitong si Elmer Cordero. Hindi tulad nung kaso ni Rodrigo Duterte na AJK, na libo-libo ang napatay. So dapat talaga itong si Elmer Cordero, huwag palayain. Kahit na ano pa ang edad niya, dapat harapin niya yung kanyang kaso. Dahil masyadong mabigat yung kanyang mga kaso. Hindi tulad ni Duterte. Magaang lang yan. Libo-libo lang naman ang napatay at nadamay sa EJK. Ganun ba ang gustong palabasin ng mga senador natin? Pero, tingnan ang contrast ngayon. Si Rodrigo Duterte, dating Pangulo at may kinakaharap na mas mabigat na kaso sa International Criminal Court, crimes against humanity dahil sa libo-libong EJK, ay mismong ipinaglalaban ng Senado na bigyan ng house arrest para raw sa humanitarian considerations. Si Elmer Cordero, isang pobreng tsuper, matanda at may sakit, walang humanitarian considerations at kinulong. Si Duterte, makapangyarihan, pinoprotektahan at ginagawan pa ng espesyal na resolusyon para sa kanyang ginhawa. Ito ang malinaw na larawan ng hustisya sa bansa. Ang mahirap na lolo, walang awa. Ang makapangyarihang lider, sobra ang awa. Ginagawa ito ng mga senador, hindi dahil sa prinsipyo, kundi para sa boto at para mapanatili ang kanilang political career habang sikat pa si Duterte. Ang tawag dyan ay hindi hustisya, kundi pribilehyo na nakabalot sa kawalang-yaan. So, anong masasabi ng mga magigiting nating na mga senador? Meron bang kahihinatnan itong resolution na final ni Alan Peter Cayetano at ni Miguel Zubiri?
Malamang wala dahil ang Pilipinas po ay hindi na miyembro ng ICC. At kahit na anong kahul nila, wala pong mangyayari dyan. Dahil ang sinabi ng ICC, the ICC is a judicial institution. It is not a political institution. And as a judicial institution, there are independent and impartial judges elected by 125 states parties. These judges will only deliver justice. They don't take any political considerations into account when they are deliberating about important judicial matters. Akala kasi ng mga senador natin, Pilipinas ang The Hague. Akala nila, uubra ang gusto nila dahil kung sa Pilipinas lang niyang ginawa, alam naman po natin, madaming hocus-pocus ang nangyayari sa ating korte. Kaya nga, mas mabuti talagang dinala sa ICC si former president. Dahil kung dito yung gagawin, siguradong mapapawalang sala lang si Duterte. Dahil tingnan ninyo ang komposisyon ng ating Korte Suprema. Majority po dyan ay Duterte appointees. Kaya nga pinagpipilitan ng kampo ng mga Duterte na dapat dito siya litisin dahil Pilipino siya. Dapat mga Pilipino ang huhusga sa kanya. Kitang-kita po natin na wala tayong aasahan sa ating Korte Suprema. So, kahit anong pag-iingay at pagpapaawa ng ating senador, nag-aaksaya lang po sila ng panahon. Pero teka muna, itong ginawa ng mga senador na to ay magpapatunay lamang na ang ICC ay may jurisdiction sa mga nagawang krimen ni Rodrigo Duterte. Dahil hindi ba, nag-file pa sila ng kung ano-anong kaso, tulad ni Amy Marcos, dinimanda pa yung mga opisyalis na sangkot daw at may kinalaman sa pagkidnap kay Rodrigo Duterte. At sigaw pa nila Sara Duterte, walang jurisdiction ang ICC kay Duterte dahil siya ay kinidnap lamang. So itong ginawang resolusyon ng Senado ay tila pagtanggap sa katotohanan na may jurisdiction ang ICC kay Rodrigo Duterte. So tanggap po ng ating mga senador yan. Kahit na pinagpipilitan nila dati na kinidnap si Rodrigo Duterte at walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit nagmamakaawa ang mga senador natin ngayon? Tigilan na kasi yan. Pakinggan ninyo ang sinabi ng ex-wife ni Rodrigo Duterte, si Elizabeth Zimmerman, na tama na. Okay naman daw si former president sa kanyang kinalalagyan. At may sinabi pa si Elizabeth Zimmerman, tanggap na ni Digong ang kanyang kapalaran. Pakinggan po natin ito. Ma'am Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digo? He is okay. He's happy also seeing us and jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah. The visit was really very How long- engaged. How long was the visit for? 1 hour. 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, I think, kung pwede lang sana, he would be released at interim release, granted sa kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. And besides, Rodrigo said he is accepting everything. Whatever comes to him, he is accepting. I think, Okay na daw siya yan. Yan ang sabi niya. for the most Parang part, we may trust. acceptance na siya. So gusto niyo po matuloy-tuloy na? No, Yes. no. I think for the most part, we trust the process and we have faith in the process and in God. Yeah. That's it. But he is well. Okay na Yeah, ba? he's alive and well. Yeah, okay, That's as much good. as we can say. Okay. So wala din siya message for everyone. Even if he has, we can. Sa ating mga senador, hindi niyo ba pwedeng pakinggan ang panawagan ng dating asawa ni Rodrigo Duterte? Mas alam niya ang nangyayari kay Digong dahil madalas siyang dumalaw sa kanyang ex-husband. Give it a rest. Tama na. Walang mangyayari dyan sa mga pagpapaawa ninyo. Dahil iba po ang batas sa ICC kaysa sa batas sa Pilipinas. O dahil hindi nyo lang mapigilan
ang inyong mga personal na interest dahil nalalapit na ang 2028 presidential elections. Kawawang former President Rodrigo Duterte, gamit na gamit ng mga politikong may ambisyon na pangsarili.